Magandang hapon sa lahat. Narito ang pangkatatlo upang mag-ulat sa nakaatas sa aming paksa patungkol sa panitikan hinggil sa mga isyong pangmanggagawa, pangmagsasaka at pambansa. Ang sumusunod ay ang aming mga tatalakaying paksa. Ang mga isyong pangmanggagawa at pangmagsasaka ay dapat na ituring na mga isyong pambansa. Nakasalalay sa mga manggagawa ang pambansang ekonomiya at nakasalalay naman sa mga magsasaka ang pambansang agrikultura. Kapwa may ambag ang dalawang sektor sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Kung kaya, anumang isyong kinakaharap ng bawat isa ay nararapat lang maikintal sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ang paggawa ay gawain ng mga tao na may layuning bumuo ng produkto o magbigay ng serbisyo. Maaaring tumutukoy ang paggawa sa lahat ng aspeto ng mga tao na may layong bumuo ng isang bagay o pangyayari. Dalawang uri ng manggagawa, manggagawang mental at manggagawang pisikal. Sa manggagawang mental, higit na ginagamit ang isip sa produksyon. Ito ay tinatawag na white-collar job, na mas ginagamit ang kanilang mental na kapasidad at kaisipan. Halimbawa, doktor, nurse, guro at manager. Sa manggagawang pisikal naman, higit na kinakailangan ang lakas ng katawan sa gawain. Ito ay tinatawag na blue-collar job o tumutukoy sa mga gawaing mas higit na ginagamit ang lakas pisikal at enerhiya sa paglikha ng produkto at serbisyo. Halimbawa, kargador o karpentero. Narito ang ilang mga isyong kinakaharap ng mga manggagawa. Mababang sahod, mababang minimum wage lalong-lalo na sa mga probinsya, pagiging kontraktual. Ito ay ang mga manggagawang nakasalalay lamang sa kontrata ang itinatagal sa trabaho at hindi maayos na pamamahala ng mga ahensya ng pamahalaan para maipagtanggol ang karapatan ng mga manggagawa laban sa maling palakad ng mga kumpanya. Isang halimbawa nito ay ang isyu sa pang-aabuso sa mga OFW kung saan napapabayaan ang kanilang ahensya. Mga karapatan ng mga manggagawa sa kahit anong industriya na itinataguyod ng International Labour Organization. Number 1. Kaukulang bayad para sa pagtatrabaho. Karapatan ng isang manggagawa ang tamang bayad para sa oras ng trabaho. Number 2. Lingguhang pahinga. 24 na oras ang kailangang pahinga pagkatapos ng 6 na araw na paggawa. Kailangan din ng konsultasyon sa mga manggagawa ukol sa kanilang pag-araw ng pasok at pahinga. Number 3. Patas na oportunidad. Anuman ang iyong kasarian, relihiyon, at lahi, malagang makamit mo din ang parehong oportunidad katulad ng ibang manggagawa. Number 4. Seguridad sa panunungkulan. Hindi maaaring patalsikin ang isang empleyado ng walang mabuting dahilan at kailangang dumaan muna ito sa tamang proseso. Number 5. Karapatan ng mga kababaihan. Hiwalay ng palikuran o banyo, bihisan o lugar ng mga pahingahan para sa mga manggagawang babae. Number 6. Ligtas na lugar ng trabaho. Ang bawat trabahador ay may karapatan na makapagtrabaho ng walang panganib sa kanilang buhay at kalusugan. Number 7. Tamang edad ng paghahanap buhay. Ang legal na edad ng paghahanap buhay ay 18 taong gulang lamang. At dito naman ay may 4 na kalagahan ng paggawa. Number 1. Lumilikha ito ng produkto. Number 2. Nagpapaandar at gumagamit ng makinarya at iba pang teknolohiya. Number 3. Nagbabawad ng buwis sa pamalaan. Number 4. Consumer ng mga produkto. At ngayon naman tayo ay dadako sa panitikang hinggil sa isyong pangmagsasaka. Ang isyong pangmagsasaka ay patungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating mga magsasaka, partikular sa kanilang mga produkto na mayroong malaking epekto sa ekonomiya ng ating bansa, sapagkat sila ang nagsusupply sa mga pangangailangan ng ating bansa, lalong-lalo na sa pangunahing pangangailangan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ngayon naman, ating aalamin ang kalagahan ng pagsasaka. Una, ito ang pinagkukunan ng kabuhayan. Malaking bahagi ng kalupaan sa Pilipinas ay nakalaan pa rin sa pagsasaka, at bagamat hindi direktang nakaapekto sa pangkabuhayan ng karaniwang Pilipino ang pagsasaka, mayroon pa nitong epekto sa marami. Pangalawa, kontribusyon sa pambansang kita.
Sa pambansang scale, nakatutulong ang pagsasaka sa lipunan dahil nagagawa nitong punan ang isa sa pinakamalalaking demand sa mundo, ang pagkain. Pangatlo, tulong sa international trade. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking exporter ng bigas, mais, saging, at tabako sa mundo. Dahil sa mga pag-e-export na ito ay nakakapagpasok tayo ng dolyar sa bansa na siya naman ginagamit natin upang makipagkalakan sa mga iba't ibang bansa sa mundo. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga dahilan ng mga problemang nararanasan ng sektor ng agrikultura. Ilan sa mga kadahilanan ay ang mga sumusunod. Una ay ang kakulangan sa makabagong kagamitan at teknolohiya. Pangalawa ay ang kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan. Pangatlo ay ang pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Pang-apat ay ang pagdagsa ng dayuhang produkto sa Pilipinas. Panglima ay ang pagliit ng lupang pangsakahan. Tatalakayin naman natin ngayon ang issue sa pagsasaka. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Una ay ang pagliit ng lupaing pansakahan. Naging dahilan ito sa pagkasira ng lupa at natural habitat ng mga hayop at halaman. Pangalawa ay ang paggamit ng teknolohiya. Naging dahilan ito sa mababang produksyon at kawalan ng inobasyon sa pagtatanim. Pangatlo ay ang kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Naging dahilan ito sa kakulangan sa mga irigasyon at matagal na transportasyon sa mga produkto. Pang-apat ay ang kakulangan sa suporta mula sa iba pang sektor. Naging dahilan ito sa hindi pagtugon ng mga pangangailangan sa pagtatanim dahil sa walang suporta na nakukuha. Panglima ay ang pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Naging dahilan ito sa kawalan ng mga manggagawa at magsasaka. Pang-anim ay ang pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Naging dahilan ito sa lalong paghihirap ng maraming magsasaka. Pang-pito ay ang climate change. Naging dahilan ito sa mga nasirang pananim. Matapos talakayin ang mga isyu sa pagsasaka ay tatalakayin naman natin ang mga solusyon sa mga suliranin ng agrikultura. Una ay ang pagtatakda ng tamang presyo sa produktong pang-agrikultura. Pangalawa ay ang pagbibigay ng subsidy sa mga maliliit na magsasaka. Pangatlo ay ang pagpapatayo ng mga imbakan, irigasyon, tulay at kalsada. Pang-apat ay ang pagbibigay ng impormasyon at pagtuturo sa mga magsasaka ukol sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Panglima ay ang paghihigpit sa mga dayuhang produktong pang-agrikultura na pumapasok sa bansa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isyong pambansa. Change is coming. Yan ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang kampanya sa pagkapangulo hanggang sa kanyang panunungkulan. Ang mga isyong panlipunan o pambansa ay ang mga paksa, problema, argumento o maaring alitan din na pinag-uusapan, pinagdadebatihan at binibigyan ng malalim na pansin at panahon upang malutas. Ito ay ang mga mahalagang pangyayari o kaganapan sa loob ng bansa na may malawakang epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan na kinabibilangan ng una, pamilya. Sila ang pangunahing institusyon at pundasyon ng lipunan. Pangalawa, simbahan. Ito ay tinaguyod ng komunidad upang malayang ipagdiwang ang mga paniniwala. Pangatlo, pamahalaan. Binubuo ito ng mga tao at sangay ng mga pinuno sa isang bansa. Pang-apat, paaralan. Tinatawag na pangalawang tahanan ng mga kabataan. At ang panghuli ay ang ekonomiya. Ang pagbabahagi ng yaman o ari-arian sa lipunan ay malaking isyu dahil ang lahat ng tao ay may mga pangangailangan sa araw-araw at nagsusumikap na mabuhay para sa pamilya. Isa sa mga isyong pambansa ay ang korupsyon. Ang korupsyon ay ang pagnanakaw ng mga pinagkatiwalaang pondo na pampubliko sa pamahalaan. Ang korupsyon ay isa sa mga dahilan kung bakit tayong mga Pilipino ay naghihirap. At ang korupsyon din ang isa sa nakikitang hadlang sa hindi paglago ng ating ekonomiya dahil sa negatibong epekto nito. May 7 uri ng korupsyon na isinasagawa sa Pilipinas. Ito ang pagtakas sa pagbayad ng buwis, mga ghost project at payroll, pagtakas o pag-iwas sa subasta sa publiko ng pagkakaloob ng mga kontrata,
pagpasa ng mga kontrata, nepotismo at favoritismo, pangingikil, salaping proteksyon at panunuhol. May mga batas na rin na naipatupad laban sa korupsyon. Isa na dito ang Batas Anti-Corruption sa Pilipinas na formal na tinawag na Republic Act No. 6173 o Code ng Pag-aasal at mga pamantayang etikal para sa mga publikong opisyal at empleyado. Ang layon ng batas na ito ay upang panghawakan ang iningatan ng panahong prinsipyo ng pampublikong opisina bilang pampublikong pagtitiwala. Nagbibigay ng mga insentibo o pabuya at gantimpala para sa mga mahusay na paglilingkod. Ngayon ay ating aanalisahin ang isang uri ng akda na may kaugnayan sa isyung pangmanggagawa, pangmagsasaka at pambansa. Ito ay isang tula na pinamagatang Di Na Ako Makahabi ni Rogelio L. Ordonez. Si Rogelio L. Ordonez ay isang premyadong manunulat, kwentista, nobilista, makata at periodista. Ginawaran siya ng titulong Makata ng Bayan ng KM64 Poetry Collective dahil sa kanyang panulaang masugid na nagsusulong sa mga adhikain at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Pinarangalan din siya ng titulong Guro ng Bayan ng ACT o Alliance of Concerned Teachers dahil sa kanyang natatanging ambag sa kilusang guro at sambayanan. At narito ang isang linyang isinalin mula sa tulang may pamagat na Di Na Ako Makahabi ni Rogelio L. Ordonez. Luhat pawis ng manggagawa at magsasaka, di marinig hinagpis ng mga sawimpalad. Paano tutulain pa-epiko ng pakikibaka ng sambayanang masa kung ang mga daliri ikinaden at dinurog ng dusa? Ang kanyang akdang Di Na Ako Makahabi ay tumatalakay sa pagtuliksa sa baluktot at bulok na sistema ng pamahalaan upang makamit ang patas at pantay na karapatan ng mga ordinaryong manggagawa at magsasaka, na karaniwang inaabuso at sinasamantala ng mga kapitalista at mga naghaharing uri. Ang teoryang ginamit sa akdang ito ay ang sosyolohikal na pagdulog, sapagkat tumutukoy ito sa pagsusuri ng relasyon ng tao sa lipunan, sa politika at paghahanap buhay. Naipapakita din dito ang mga paraan sa pagsugpo ng mga issue na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa pagpuksa ng mga parehong suliranin. Tulad ng layunin ng tulang Di Na Ako Makahabi, nagpapakita ito ng paghihimagsik laban sa pang-aapi ng mga maiimpluwensya at makapangyarihan sa pamahalaan. Inilalarawan at iminumulat ang mga maralita sa kaapihan ng ating lipunang ginagalawan. Ngayon naman ay ating pag-usapan ano nga ba ang iba't ibang batas na nagpoprotekta sa isyong pangmanggagawa, pangmagsasaka at pambansa. Unahin nating talakayin ang mga batas na nagpoprotekta sa isyong pangmanggagawa. Una na riyan ay ang Commonwealth Act bilang 444. Ito ang unang batas ukol sa 8 oras na paggawa. Ang Republic Act bilang 6,727 o tinatawag na Wage Regulation Act ay nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba't ibang pang-industriyang sektor na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang Artikulo 87 o overtime pay ay ang karagdagang bayad sa pagtatrabaho ng lampas sa 8 oras sa isang araw. Ngayon, tumungo naman tayo sa iba't ibang batas na nagpoprotekta sa isyong pangmagsasaka. Una na riyan ay ang Land Registration Act 1902. Ito ang sistemang torrent sa panahon ng Amerikano na kung saan ang mga titulo sa lupa ay pinalatang lahat. Ang Batas ng Pangulo bilang 2 ng 1972 ay nagsasaad na pinapalaya ang mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng kanilang lupang sinasaka. Ang Batas ng Pangulo bilang 27 naman ay ang pagsasaka ay binibigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektarya ng lupaing walang patubig at 3 hektarya ng may patubig.
Lagi po nating isaisip at isapuso na ang lahat ng batas sa ating bansa ay ang gumagabay sa atin ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas sa kung ano ang tama at mali. Ito rin ang nagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa ating mundong ginagalawan.